Magandang gabi. Welcome sa Pampatulog Stories. Bago ka pumikit at tuluyang magpahinga, hayaan mong dalhin kita sa isang lugar kung saan ang hangin ay laging malamig, ang mga dahon ay marahang umiindak, at ang kalikasan ay humihinga ng dahan-dahan. Sa gabing ito, samahan mo ako sa isang kwentong magpapakalma ng iyong isipan, magpapahina ng iyong mga balikat, at magpapaalala na ligtas ka at sapat na ang paghinga mo ngayon. Dahan-dahan nating aakyatin ang isang bundok na puno ng hiwaga, kagandahan, at lumang alamat. Dito, ang gabi ay hindi nakakatakot, kundi parang kumot na yumayakap sa pagod mong puso. Huminga ka ng malalim, bitawan ng anumang bigat, at hayaang akayin ka ng kwento sa isang mundo ng katahimikan. Sa dakong timog ng Luzon, may isang bundok na laging nababalutan ng manipis na hamog tuwing umaga. Ito ang Bundok Makiling, isang lugar na tila humihinga ng sarili nitong himig. Sa bawat pag-ihip ng malamig na hangin, may dalang banayad na bulong na parang nagmumula sa mga puno, sa maliliit na sapa, at sa mismong lupa. Maraming taon na ang lumipas, ngunit hindi nagbabago ang katahimikan ng bundok. Parang lagi itong nagbabantay, laging nakamasid, at laging may iniingatang lihim. Ang araw ay unti-unting sumisilip mula sa likod ng mga ulap, at ang liwanag nito ay marahang dumadampi sa mga dahon. Walang pagmamadali, walang ingay, at walang anumang bagay na nakagugulo sa payapang umagang iyon. Sa malayo, tanging mga huni ng ibon ang maririnig, kasama ng malumanay na pag-aspas ng mga dahon na parang nagsasayaw sa simoy ng hangin. Sa paanan ng bundok, may isang binatang nagngangalang Daniel na naglalakad ng dahan-dahan. Sanay siyang umakyat sa mga kabundukan, pero kakaiba ang araw na ito. Kakaiba ang pakiramdam. Parang may humihila sa kaniya pataas. Hindi ito kaba o takot. Ito ay isang uri ng kapayapaan na hindi niya maipaliwanag. Sa bawat hakbang niya, pakiramdam niya ay ginagabayan siya ng isang presensya na hindi niya nakikita, pero dama niya sa hangin. Huminto siya, sandali at tumingala. Ang mga puno sa paligid ay mataas at luntian, at ang kanilang mga sanga ay tila umaabot sa langit. Ang liwanag na dumadaan sa pagitan ng mga dahon ay lumilikha ng maliliit na kumikislap na parang bituin. At sa katahimikang bumabalot sa lugar, mararamdaman ni Daniel na parang may nagbabantay. Hindi masama, hindi nakakatakot, kundi mabait, mahinahon, at mapagmatsyag. Sabi ng lola ko, may diwata raw na nakatira rito. Mahina niyang bulong, halos parang ayaw niyang gambalain ng payapang umaga. Habang naglalakad siya muli, tumunog ang maliliit na kampanilya ng hangin. Hindi iyon gawa ng tao, parang natural na tunog na hinipan ng simoy. Napahinto si Daniel, pinakikiramdaman ng paligid. Doon niya napansin na tila nagbabago ang atmosfera. Ang hangin ay mas malamig, mas banayad, at mas mabango. Parang halimuyak ng bagong pitas na sampagita. May kakaibang aliwalas ang lugar na yun, para bang ang mismong bundok ay humihinga ng pag-asa. At sa gitna ng tahimik na paglalakad ni Daniel, naramdaman niya ang isang presensya. Hindi niya ito makita, ngunit alam niyang may nakamasid. Hindi masama ang pakiramdam. Sa halip, parang may nag-aalaga sa kanya mula sa di kalayuan. Isang mahinahong bantay. Isang presensyang hindi niya maunawaan, ngunit nagbibigay ng kapayapaan. Sa oras na iyon, hindi pa niya alam na ang katahimikan ng Bundok Makiling ay hindi lamang katahimikan. Ito ay paanyaya, isang marahang paglapit ng tadhana, at isang simula ng kwentong matagal nang hinihintay ng bundok.
Dahan-dahang umaakyat si Daniel sa mas mataas na bahagi ng bundok. Habang tumatagal, napapansin niyang lalo pang lumalambot ang hangin at mas nagiging banayad ang bawat tunog sa paligid. Parang ang buong kagubatan ay humihinga sa iisang mahinahong ritmo. Isang ritmo na unti-unting sinasabayan ng tibok ng kanyang dibdib. Maya-maya, may narinig siyang marahang kaluskos. Hindi ito kaluskos ng hayop o ng hangin. Mas magaan, mas maingat, at mas pino. Napalingon siya, ngunit wala siyang makita. Ang liwanag ng araw ay dumadaan sa pagitan ng mga dahon at lumilikha ng tila mga alon ng ginto sa lupa. Sa mga kislap na iyon, parang may gumagalaw na anino. Napakagaan, halos hindi maaninag. Tumingin siya muli sa isang bahagi ng kagubatan at doon nagsimulang mag-iba ang hangin. Para bang may humaplos sa kanyang pisngi, isang malamig pero mahinahong dampi na parang yakap ng isang presensyang matagal nang nagmamasid. At doon, unti-unting lumitaw ang isang figura. Hindi biglaan, hindi nakakagulat. Parang pagsikat ng araw, dahan-dahang lumilinaw, marahang nagiging totoo. Sa una, animoy usok lamang na pahina ng pahina, hanggang sa ang hugis ay nagiging malinaw. Isang babae, nakatayo sa gitna ng mga puno, napalilibutan ng maningning na liwanag na tila sarili nitong araw. Si Daniel ay napatingin, hindi makagalaw. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa ganda ng presensyang nandoon. Ang babae ay nakasuot ng payak, ngunit napakalinis na damit na puti, bahagyang kumikislap sa bawat galaw. Mahaba ang kanyang buhok, dumadaloy na parang tubig, at may mahinahong hangin na tila sumusunod sa bawat hibla. Ang kanyang mukha ay maamo, payapa, at puno ng kakaibang kabaitan. Parang matagal mo nang kilala, kahit ngayon mo lang nakita. Hindi ka dapat mapariwara, Daniel. Mahina, ngunit malinaw na sabi ng babae na parang musika sa hangin. Malalim ang kagubatang ito. Napakurap si Daniel. Paano ninyo po alam ang pangalan ko? Ngumiti ang babae, at ang nangiting iyon ay parang liwanag na nagpapalambot sa buong paligid. Matagal na kitang nakikita. Matagal na kitang naririnig. Hindi niya alam kung bakit, pero hindi siya natakot. Sa halip, parang nakahanap siya ng pamilyar sa presensyang iyon. Isang pinagmulang hindi niya maipaliwanag. Isang kabutihang hindi niya kayang talikuran. Babae po ba kayo? O hindi niya maituloy ang tanong. Nahihiya siyang sambitin ang salitang diwata at baka naman nagkakamali siya. Ngunit ngumiti muli ang babae, marahang lumalapit habang hindi man lang umiingay ang lupa sa kanyang mga hakbang. Ako si Maria, mahina niyang sabi, tagapangalaga ng bundok na ito. Tumigil siya sa tapat ni Daniel at sa sandaling iyon, parang huminto ang oras. Ang hangin ay napayapa, ang mga ibon ay tila nakinig, at ang paligid ay nalugmok sa malumanay na katahimikan. Maria, makiling, mahina, halos pabulong na tanong ni Daniel. Tumango ang diwata, at narito ako ngayon, hindi para takutin ka, kundi para gabayan ka. Sa gitna ng katahimikang iyon, napagtanto ni Daniel na ang presensyang kanina pa niya nararamdaman ay siya pala ang diwata ng bundok, ang bantay, at ang pusong matagal nang nag-iisa sa katahimikan ng makiling. Tahimik na nakatayo si Daniel sa harap ni Maria makiling. Sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay lumampas siya sa isang hangganang hindi basta pinapasok ng mortal. Ngunit sa halip na takutin siya, ang presensya ni Maria ay nagdudulot ng kakaibang katiwasayan. Parang matagal nang kilala ng kaluluwa niya ang boses at himig ng diwata.
Marahang tumalikod si Maria at tinawag si Daniel. "Halika," mahinahong sabi niya. "May nais akong ipakita sa iyo." Dahan-dahan silang naglakad sa ilalim ng lilim ng matatayog na puno. Ang mga dahon ay naglalaglagan ng marahan, para bang hinahaplos ng hangin ang bawat isa. Ang mga ibon ay may malalambing na huni, at ang liwanag ng araw ay lumilikha ng ginintuang bilog sa lupa. Sa bawat hakbang ni Maria, tila may kakaibang glow ang lupa. Hindi maliwanag, kundi banayad. Parang liwanag ng kandilang nakatago sa loob ng isang kahon. "Bihira akong magpakita," mahinang sabi ni Maria habang naglalakad. "Hindi dahil natatakot ako sa tao, ngunit dahil minsan, ang tao ang hindi pa handang makakita sa akin." Tumingin si Daniel sa kanya. "Ano pong ibig ninyong sabihin?" Huminto si Maria sa tabi ng isang napakalaking puno. Ang bark nito ay makinis at tila may bakas ng lumang mga ukit. Pinatong ni Maria ang kamay niya sa puno at marahang pumikit. Sa sandaling iyon, naging mas malamig ang hangin, mas payapa, mas buo. Ang puno na ito, mahina niyang sabi, ay saksi sa aking buhay. Dito nagsimula ang lahat. Umupo si Maria sa lilim at tumabi si Daniel, nakikinig ng tahimik. At bago mo maintindihan kung bakit kita ginabayan, dugtong niya, "Kailangan mong malaman kung ano ang aking puso." Huminga siya ng malalim, marahan, parang inaawit ng hangin ang kanyang bawat salita. "Noong araw, ako ay nilikha upang maging tagapangalaga ng bundok na ito. Ang bawat halaman, bawat sapa, bawat nilalang ay itinanim at inilagay dito para aking bantayan. Hindi ako tao, ngunit nakararamdam ako tulad ng tao. Nakakaranas ako ng saya, lungkot, at pagmamahal." Marahang yumuko si Maria, at sa unang pagkakataon na nakita ni Daniel ang bahagyang lungkot sa kanyang mga mata. Isang araw, may isang mortal na lalaki ang naligaw dito, gaya mo. Katulad ko, tanong ni Daniel. Ngumiti si Maria, banayad at may konting pait. "Oo, mabait siya, mapagpakumbaba. Mahilig siyang tumulong at walang hinihinging kapalit. At sa dahan-dahang pagdaan ng panahon, minahal ko siya." Nagulat si Daniel. "Minahal ninyo? Pwede pala iyon." "Pwede," sagot ni Maria. "Ngunit hindi dapat." Nilingon siya nito, at ang tingin ng diwata ay puno ng malalim na pag-unawa. Ang pag-ibig ng diwata sa mortal ay may kapalit. Kapag muli akong umibig, mawawala ako sa mundong ito. Hindi ako mamamatay, ngunit hindi na ako muling makalalapit sa tao. Tumahimik ang paligid. Kahit ang mga ibon ay tila biglang naghintay. "May sumpa ako, Daniel," patuloy niya. "Hindi ko maaaring hayaan na muli akong mahulog sa damdaming iyon. Dahil kung mangyari iyon, mawawala ako. Hindi bilang parusa, kundi bilang pagbalik sa mundong hindi ko piniling iwan." Napayo ko si Daniel. Hindi alam ang mararamdaman. Habang nakikinig, unti-unting nararamdaman niya ang bigat na pasan ng diwata. Isang bigat na hindi niya maabot, ngunit gusto niyang unawain. Tahimik na nagpatuloy si Maria. Mas mahina ang tinig kaysa kanina. Ngunit kahit may sumpa, ang puso ay hindi laging nakikinig sa takot. Minsan, mas pinakikinggan nito ang kabutihan. Tumunghay siya kay Daniel, at ang tingin niya ay payapa, malumanay, at parang may hinahagkan na lihim. "Kaya kita pinuntahan," bulong niya. "Dahil may kabutihan sa puso mo, at naramdaman ko iyon." Sa ilalim ng lilim ng matandang puno, at sa gitna ng katahimikan ng kagubatan, napagtanto ni Daniel na hindi simpleng diwata si Maria. Siya ay isang puso na nangangalaga, nagmamahal,
at natatakot na muling masaktan. Isang pusong mistulang tao, ngunit mas marupok dahil isang maling tibok lamang at maglalaho siyang muli. Pagkatapos ibahagi ni Maria ang kanyang kwento, muling nanahimik ang paligid. Ang malamig na simoy ng hangin ay parang dumaan sa pagitan nila. Marahang humahaplos sa kanilang balat na tila nagtatanong kung ano ang susunod na mangyayari. Si Daniel ay nakatingin lamang sa diwata. Iniisip ang bigat ng sumpang bumabalot sa kanyang puso. Maria, mahinhang tawag niya. Hindi ko po alam kung bakit ako dinala ng mga paa ko rito. Pero pakiramdam ko, may dapat akong marinig mula sa inyo. Ngumiti si Maria, isang tipid ng ngiti na puno ng kabaitan, ngunit may bahid ng pangamba. Para bang pilit niyang pinananatiling payapa ang isang pusong matagal nang natutulog, ngunit muling nagigising. Daniel, marahan niyang tugon. Matagal akong nanahimik. Matagal kong hinayaang maging lihim ang aking puso. Ngunit nang makita kita sa paanan ng bundok, may gumalaw na bagay sa loob ko. Isang pakiramdam na matagal ko nang hindi nararanasan. Hindi niya agad tiningnan si Daniel. Sa halip, tumingin siya sa malayo, sa mga puno, sa liwanag, sa mga alon ng hangin na dumadaan. Para bang doon siya humihiram ng lakas. Ang pagnanais na muling magtiwala, dagdag niya. At ang pagnanais na muling magmahal. Napatingin si Daniel, hindi dahil nagulat, kundi dahil hindi niya inaasahang maririnig iyon mula sa isang diwata. Maria, bakit ako? Hindi ko alam, sagot ng diwata, mahina ngunit tapat. Hindi ko alam kung bakit sa napakaraming taon ay ngayon ko muling naramdaman ito. At hindi ko rin alam kung dapat ko pa ba itong maramdaman. Huminga siya nang malalim, mas mabagal, mas puno ng emosyon. Sa mundong ito, sabi niya, ang puso ko ay dapat maging bato. Matatag, hindi naaapektuhan, laging handang magbantay. Pero darating pala ang araw na kahit ang bato ay pwedeng mabiyak. Dumaan ng ilang sandaling puro katahimikan. Walang kahit anong ingay maliban sa banayad na pagaspas ng hangin sa mga dahon. Parang ang buong bundok ay nakikinig sa kanilang usapan. Nakikiramay sa bigat ng bawat salita. Maria, mahinahong sagot ni Daniel, hindi ko man alam ang tunay na mundo ninyo. Pero naiintindihan ko ang pakiramdam ng matagal na nagdaramdamang puso. At hindi ko rin alam kung karapat-dapat ba ako. Pero kung ako man ang dahilan ng kahit kaunting ginhawa, hindi ko po iyon tatalikuran. Sa unang pagkakataon, humarap si Maria ng buong tapang. Kita sa kanyang mga mata ang kakaibang ningning. Hindi liwanag ng diwata, kundi liwanag ng isang pusong muling nabubuhay. Daniel, natatakot ako, bulong niya. Natatakot po kayo na mawala? Tanong ng binata. Tumango ang diwata. Oo, dahil kung muli akong umibig, ako ay maglalaho sa mundong ito. Hinawakan ni Daniel ang damo sa kanyang tabi. Hindi niya man mahawakan si Maria, ay nais niyang ipahatid ang katiyakang hindi niya mabigkas. Kung ganoon, mahina niyang sabi, hayaan ninyong maging mabagal ang lahat. Walang pagmamadali. Walang pilitan. Hayaang ang puso ninyo ang magpasya sa sarili nitong oras. Isang mahinahong hangin ang dumaan at sa sandaling iyon, parang ngumiti ang buong kagubatan. Ngumiti rin si Maria. Ngiting may kirot, may takot, ngunit may bagong pagnanasang unti-unting sumisibol. At sa ilalim ng malawak na lilim ng bundok makiling, ang puso ng diwata na matagal nang natutulog ay muling nagsimulang tumibok. Tahimik na nagpatuloy ang paglalakad ni na Daniel at Maria sa loob ng kagubatan.
Ngunit ngayong sinabi na ng diwata ang kanyang kinatatakutan, tila may mabigat na hanging dumampi sa paligid, hindi dahil sa panganib, kundi dahil sa unti-unting pag-usad ng isang tadhanang hindi nila mapigilan. Habang naglalakad sila, dahan-dahang nagbago ang kulay ng paligid. Ang liwanag ng araw ay nagiging mas malambot, mas mapusyaw, at may kakaibang ningning na tila sumasabay sa bawat galaw ni Maria. Si Daniel ay napapansin ito, pero hindi niya alam kung dapat ba siyang kabahan o humanga. "Maria," mahinang sabi ni Daniel, "parang nag-iiba ang hangin." Napatingin si Maria sa langit at bahagyang nagdilim ang kanyang mga mata, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pag-aalala. "Nagsisimula na," mahina niyang tugon. "Ang alin?" tanong ni Daniel. Ang diwata ay huminto. Umihip ang banayad na hangin at ang kanyang buhok ay marahang kumibot sa ere. Tumingin siya kay Daniel na para bang tinatansya ang lakas ng loob nito. "Ang sumpa," bulong niya. "Ang sumpang matagal ko nang tinatago sa katahimikan." Tahimik si Daniel, pero ang puso niya ay unti-unting bumibilis ang tibok. "Maria, ano ang ibig niyong sabihin? Bakit parang ngayon lang nagagalaw ang sumpa?" Huminga ng malalim ang diwata bago sumagot. "Ang sumpa ay hindi basta nagiging aktibo," paliwanag niya ng banayad. "Ito ay natutulog hanggang maramdaman nitong muling may pag-ibig na tumutubo sa puso ko." Natahimik ang buong paligid. Maging ang huni ng mga ibon ay tila tumigil. "Hindi pa ako umaamin na may pag-ibig," dagdag ni Maria. Halos pabulong. "Hindi ko alam kung totoo ba o kung takot lang akong aminin." Ngunit bago pa makasagot si Daniel, isang malakas, ngunit banayad na hangin ang dumaan. Hindi ito ordinaryong ihip, ito ay may dalang malamig na enerhiya na napadaan sa balat ni Daniel, nagdulot ng panginginig na hindi niya maipaliwanag. Si Maria ay napapikit, para bang nasasaktan. Ang liwanag sa paligid niya ay kumurap-kurap, gaya ng isang bituing nawawalan ng balanse. "Maria!" sigaw ni Daniel, hindi maitago ang pag-aalala. Ngumiti ang diwata, pilit, ngunit puno ng tapang. "Huwag kang matakot, hindi pa ako mawawala. Nagsisimula pa lang ang sumpa. Hindi pa ako kinukuha." Dahan-dahan siyang lumapit kay Daniel. "Ngunit ito ang dapat mong malaman," mahina niyang sabi habang tinititigan siya. "Kapag mas naging malapit ka sa akin, kapag mas naging malinaw ang damdamin ko, mas lalakas ang sumpa." Para bang may kumurot sa dibdib ni Daniel. Ano pong mangyayari kapag lumakas na ito? Tumingin si Maria sa lupa at ang liwanag sa kanyang paligid ay nagiging mas maputla. "Mawawala ako sa mundong ito. Dadalhin ako sa isang lugar kung saan hindi na kita maaabot. Hindi bilang parusa, kundi bilang pagtatapos ng aking tungkulin bilang tagapangalaga." Sumiklab ang kirot sa dibdib ni Daniel. "Ano ang dapat kong gawin? Paano ko kayo matutulungan?" Tumingala ang diwata sa kanya at ang kanyang mga mata ay may malalim na lambing. "Hindi kita hihilinging umiwas," bulong niya. "Hindi rin kita hihilinging lumapit. Ang sumpa ay gumagalaw ayon sa puso, hindi ayon sa kagustuhan." Lumapit siya ng isang hakbang pa, sapat para maramdaman ni Daniel ang lamig at init ng presensya niya. Ngunit Daniel, mahina, halos pighati ang tinig niya. "Kung hindi mo kayang mawala ako, dapat mo ring kayaning pigilan ang pag-usad ng damdaming ito." Sa sandaling iyon, hindi maikaila, ang sumpa ay hindi lamang nagigising. Ito ay nagbabantang gumalaw kasabay ng tibok ng dalawang pusong nagsisimula ng magtagpo.
Habang bumababa ang hapon sa bundok makiling, unti-unting nagiging gintong dilaw ang paligid. Ang sinag ng araw ay dumudulas sa pagitan ng mga dahon at ang katahimikan ay nagiging mas malalim, mas makahulugan. Si Daniel at si Maria ay nakaupo muli sa lilim ng matandang puno, kung saan unang nagbukas ang diwata ng kanyang puso. Ngunit ngayong kumikilos na ang sumpa, ramdam ni Daniel na may oras silang unti-unting nauubos. Hindi niya alam kung gaano pa katagal, ngunit ayaw niyang masayang ang bawat sandali. Maria, mahinang sabi niya, kung ang sumpa ay gising na, ibig bang sabihin ay hindi na natin maiiwasan ang wakas? Tahimik na tumingin ang diwata sa liwanag na kumikislap sa dahon sa itaas nila. Para bang doon niya inuugnay ang bawat salita. Ang pag-ibig, sabi niya ng marahan, hindi iyan nawawala sa isang iglap. Kahit pigilan ko pa, kahit takasan ko, nananatili ito. Kahit hindi ko aminin, kahit hindi ko ipakita, nagtagpo ang kanilang mga mata. Kung dati ay puno ng hiwagang malamig ang tingin ni Maria, ngayon ay may init na siyang hindi niya kayang itago. Hindi ko kayang mawala ka, bulong ni Daniel. Halos hindi niya na malayang lumabas ang salita. Pero hindi rin kita kayang pigilan magmahal. Ngumiti si Maria, malungkot ngunit malumanay. Daniel, matagal na akong umiibig. Matagal ko nang tinatago. Hindi lang ngayon, hindi lang dahil sa'yo. Pinatong niya ang kamay sa dibdib, sa tapat ng kanyang puso. May pag-ibig sa loob ko na hindi nawala. Kahit na winisyo ng panahon, kahit sinubukan kong patayin. Tumingin siya kay Daniel. Mas malambot ang tingin. At sa pagdating mo, hindi mo ito binuo. Pinalakas mo lang ang matagal nang nandoon. Napatingin si Daniel sa lupa. Ninanamnam ang bigat at ganda ng sinabi niya. Ibig sabihin, ang sumpa ay gumising hindi dahil sa akin, kundi dahil handa ka ng umibig ulit. Tumango si Maria, dahan-dahan. Handa na akong mahalin ang mundo, ang mga nilalang, at oo, maging ang isang mortal, kahit na alam kong may kabayaran. Humigpit ang hangin at may malamlam na liwanag na gumuhit sa paligid niya. Para bang ang sumpa ay nakikinig, nakabantay. Maria, may panginginig ang tinig ni Daniel. Kung darating ang araw na kukunin ka ng sumpa, gusto kong malaman mo na hindi ako magsisisi. Kahit isang araw lang kita nakilala, sapat na iyon. Isang banayad na luha ang dumaloy sa pisngi ni Maria. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kapayapaan. Daniel, ang pagmamahal ay hindi nawawala, sabi niya. Hindi ito sumusunod sa takot. Hindi ito nasusukat sa oras. Kahit mawala ako, ang damdaming ito ay mananatiling buhay. At sa huling sinag ng araw na sumayaw sa pagitan nila, malinaw na malinaw ang katotohanan. May mga pag-ibig na hindi mo pipiliin, pero pipiliin ka. At kahit pawiin ng sumpa ang katawan ni Maria, ang kanyang pagmamahal ay hindi kailanman maglalaho. Sa mga sumunod na taon, nanatiling tahimik ang bundok makiling, ngunit hindi kailanman nawala ang presensya ni Maria. Sa bawat dapit hapon, tila may banayad na liwanag na bumabalot sa mga puno, at sa bawat umagang malamig at mapayapa, may bulong na dumadaloy mula sa hangin. Tila paalala na may isang pusong nagmamahal mula sa kalikasan mismo. Nagpatuloy ang buhay sa paanan ng bundok. May mga magsasakang nagsabing may mahiwagang diwata raw na nagbabantay sa kanilang pananim. May mga batang nakakita ng biglaang pag-usbong ng mga bulaklak kahit walang ulan. At sa mga gabing maliwanag ang buwan, may ilan na nakarinig ng awit
na parang mula sa isang babaeng nagmamahal ng lubos, isang tinig na puno ng pangungulila. Ngunit hindi kailanman nawala ang banayad na pag-asa. Si Daniel, tulad ng pangako niya, ay nagbalik paminsan-minsan upang manalangin at magpasalamat. Hindi na niya muling nakita si Maria, ngunit dama niya ang presensya nito sa bawat hakbang sa kagubatan. At sa tuwing maririnig niya ang hangin, para bang may mga salitang dinadala ito, mga salitang hindi man buo, ay sapat para ipadama na may pagmamahal na hindi kayang burahin ng panahon. At doon nagsimulang mabuo ang alamat, isang kwento ng sumpa at pagmamahal na hindi nagtatapos, kundi patuloy na umiikot mula sa isang henerasyon tungo sa susunod. Sa puso ng bundok, sa himig ng hangin, at sa bawat bulaklak na tumutubo, naroon si Maria Makiling. Nagmamahal pa rin, nagbabantay pa rin, at hindi kailanman nawala. Habang unti-unting lumalabo ang imahe ng bundok at humihina ang mga bulong ng hangin, dalhin mo sana ang kapayapaang naramdaman mo ngayong gabi. Tulad ni Maria Makiling na patuloy na nagbabantay sa katahimikan ng kabundukan, naway maramdaman mo rin ang pag-aalaga ng mundo sa bawat paghinga mo. Ipikit mo ang iyong mga mata, pakawala ng pagod, hayaan mong ang mga huling tunog ng ating kwento ay maging banayad na kumpas tungo sa malalim at mahimbing na tulog. Ligtas ka rito, tahan na ang isip, payapa ang puso. Maraming salamat sa pagsama sa kwento ngayong gabi. At kung sakaling kailangan mo ulit ng pahinga, huwag kang mag-alala. Narito lang ako, handang magkwento muli para sa iyo. Magandang gabi at mahimbing na tulog.